Shareline patuloy na magpapaulan sa buong Timog Luzon. Isang bagong convergence na namataan malapit sa Guam. Ito na kaya ang bagyong Yasmin na papasok sa susunod na linggo bilang isang pangalawang bagyo ngayong buwan ng Disyembre. Alamin natin mga kababayan. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ang ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng linggo, December 14, 2025, narito na ating update sa panahon. Ang shoreline ang nangingibabaw sa Southern Luzon habang hanging amihan o northeast monsoon naman ang patuloy na lumalakas na nakakaapekto sa buong Luzon area. Mga kababayan, ayon sa Pag-asa, ang shoreline ang patuloy na nakakaapekto sa Southern Luzon habang northeast monsoon naman o hanging amihan sa natitirang bahagi ng Luzon. At para sa ating forecast weather condition sa Bicol Region, Quezon, Laguna, Batangas, Oriental at Occidental Mindoro kasama ang Marinduque at Romblon, ang kalagayan ng panahon ay maulap na may kalat-kalat na ulan at isolated thunderstorm. Dulot ito ng shoreline. Ang epekto nito ay posibleng flash flood at landslide dulot ng katamtamang hangin hanggang malalakas na pag-ulan. Sa lugar ng Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Calabarzon at Aurora, ang kalagayan ng panahon ay maulap na may nahihinang pag-ulan dahilan ng northeast monsoon o hanging amihan. Walang epekto ito sa malaking bahagi ng Metro Manila at Calabarzon area. Habang sa Visayas at Mindanao naman at Palawan, ang kalagayan ng panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na may isolated rain shower o thunderstorm. Dulot naman ito ng easterlies. Ang posibleng epekto ay flash flood at kapag may matinding thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Sa natitirang bahagi ng Luzon, ang kalagayan ng panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na may isolated light rains. Dulot naman ito ng hanging amihan. Minimal impact lamang sa mga lugar na ito. At sa ating wind and coastal water conditions sa northern at western northern Luzon, ang hangin ay katamtaman hanggang malakas na may direksyon sa northeast at ang alon ay umaabot sa 2.1 hanggang 4 meters ang taas na mayroong moderate to rough seas, mapanganib sa mga maliliit na sasakyang pandagat. At sa natitirang bahagi ng Luzon at Eastern Visayas, ang hangin ay katamtaman lamang at may alon na 1.5 hanggang 2.5 metro ang taas. At sa ibang bahagi ng bansa, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman na may alon na 0.6 hanggang 2.1 metro ang taas. At sa ating temperatura, minimum temperature 23.2 degrees Celsius na itala kahapon ng alas 6 ng umaga at ang maximum temperature naman ay naitala na 30.1 degrees Celsius na itala bandang alas 11 ng tanghali. Ang araw ay sisikat sa Metro Manila bandang alas 6:12 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 5:29 ng hapon. Mga kababayan, pag-usapan natin ang kumakalat na Global Forecast System model image sa social media na sinasabing may bagyong darating bago magpasko. Ang totoo, ang Global Forecast System lamang o GFS lang ang nagpapakita nito. Walang ulat na nabanggit ang ECMWF o European Center Mid-Range Weather Forecast, ganun din ang ICON at ganun din via satellite images. Ang nakikitang umiikot ay bahagi lamang ito ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ at hindi ito isang tropical cyclone. Kaya mga kabayan, malapit ito sa Ecuador, malakas ang amihan na sumasalubong, mas mataas ang wind shear. Ang resulta, halos imposibleng magkaroon ng bagyo. Habang ang shoreline at cold surge naman, may paparating na low pressure system sa Eastern China na magdadala ng makakapal na nyebe sa lugar ng Japan. Sa likod nito, may malakas na high pressure na magpapababa ng malamig na hangin papunta dito sa ating bansa. Ito ang susunod na cold surge. Ang epekto nito sa ating bansa ay mas malamig na umaga, mas tuloy-tuloy na ulan sa northeastern Luzon at mas malakas na hanging amihan. At para sa ating rainfall outlook, sa darating na Martes hanggang Huwebes sa Hilagang Cagayan, aabot sa 200 hanggang 300 mm na buhos ng ulan sa lugar na ito. Sa Isabela naman, aabot sa 100 to 200 mm na buhos ng ulan o dami ng ulan sa lugar ng Isabela. Sa Quirino, Sierra Madre ay posibleng mas mataas pa at marami pa ang pagbuhos ng ulan. Sa Metro Manila, halos walang epekto, maaliwalas at maganda ang panahon.
Ang pinakamabigat na ulan ay bandang hilaga ng Pangasinan. Kaya mag-ingat po ang ating mga kababayang taga Pangasinan sa pagbaha sapagkat magdudulot ng marami o asahan ang pagbuhos ng ulan sa mga susunod na araw. Mga kababayan, habang ang iba ay abala sa paghahanda ng pamasko, ang kalikasan ay may sarili ring paghahanda. Hindi bagyo, hindi unos, kundi tahimik, ngunit tuloy-tuloy na pag-ulan. Ganyan ang Disyembre sa panahon ng La Nina at amihan. Hindi dramatic pero delikado kung babaliwalain po natin ang panahon at mga panakanakang pag-ulan. Kaya patuloy tayo na magpapaalala sa ating safety reminders, iwasan ang pangingisda kung maalon ang karagatan, bantayan ang ilog at kabundukan kung ito'y aapaw. Makinig lamang sa mga opisyal na anunsyo ng Pag-asa advisories at huwag mag-share ng mga unverified na bagyo post. Samantala, may binabantayan tayong bagong convergence area sa Caroline Island, timog silangan ng Guam. Sa kasalukuyan, hindi pa ito isang organized tropical wave. Gayunpaman, mababa ang atmospheric pressure sa lugar na ito dahil malapit ito sa equator line, kung saan mahina o halos walang Coriolis force, isang mahalagang sangkap sa pag-ikot ng isang bagyo. Ngayon, ang tanong, ano ang kalagayan ng sistema? May convergence na hangin, may kaunting thunderstorm activity at walang malinaw na sirkulasyon. Walang tropical characteristic sa ating nakikita ngayon. Bagamat mainit ang sea surface temperature sa area, hindi sapat ang init ng dagat lamang upang agad itong maging isang tropical wave o low pressure area. Ang tanong, bakit mababa pa ang tsansang maging isang bagyo o mag-develop ng isang low pressure area? Ang sagot ay nasa malapit kasi ito sa equator. Kulang ang Coriolis effect. Posibleng kumalat o mag-disorganize ito sa halip na mag-consolidate at walang consistency na low-level circulation. Kaya ito pong dahilan na mababa ang tsansa na ito'y maging isang ganap na low pressure area. So, mga kababayan, napakaliit na posibilidad na ito ay kumilos pahilagang kanluran o west-northwest sa mga susunod na araw. Ngunit may mas mataas pa rin ang tsansa na manatili itong kalat-kalat at hindi maging isang tropical wave sa anumang oras sa ngayon. So ngayon, anong dapat nating bantayan mga kababayan sa mga susunod na 24 oras? Sa loob ng susunod na 24 oras, titingnan ng mga modelo ng satellite kung may mabubuong closed circulation. Lalakas ba ang convection nito? May senyalis ng northward movement? Kung wala ang mga ito, mananatili itong isang weak convergence zone lamang. So ang bottom line po mga kababayan, maliit ang tsansa na maging isang active low pressure area at walang agarang banta sa ating bansang Pilipinas. Patuloy po natin itong minomonitor, ngunit walang dahilan para mag-alala sa ngayon. So paalala, hindi lahat ng nakikitang ulap sa satellite ay magiging isang bagyo. Mahalaga ang pasensya, datos at kumpirmasyon bago maglabas ng mga konklusyon. At para sa ating buod na balita, Shoreline ay magdadala ng ulan sa lugar ng Southern Luzon area. Hanging amihan, magdudulot ng malamig at mahanging lugar sa parte ng Luzon. Cold surge ay paparating na sa ating bansa. At isang magandang balita, walang bagyo na magaganap o mabubuo hanggang matapos ang buwan ng Disyembre. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah chapter 9 verse 2, ang bayang naglalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Mga kababayan, gaya ng mahabang gabi ng taglamig, tumating si Jesus sa panahong tila malamig at tahimik ang mundo. Walang bagyo, walang kulog, kundi isang liwanag na unti-unting nagbibigay ng pag-asa sa bawat mamamayan, sa bawat sanlibutan, sa bawat sangkatauhan. Ngayong Disyembre, kahit maulap ang langit, tandaan natin may liwanag na hindi kailanman kayang tabunan ng anumang ulap o malakas na pag-ulan. Mga kababayan, isang paalala, ngayong buwan ng Disyembre, inaalala natin ang dakilang kaligtasan na ipinagkaloob sa ating Panginoon. Ang kanyang pagkasilang, ang kanyang pagkabuhay dito sa ating mundo. Patuloy na pinapaalala kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon sa kabila ng ating mga pagkakasala at pagkukulang. Ang Diyos ay handa tayong iligtas para tayo ay makasama at makapiling niya
habang buhay. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtutok dito sa ating channel, Pilipinas Weather Ngayon, lalo na sa ating mga kababayang OFW at ating mga local subscribers. Salamat sa inyong patuloy na pagbibigay ng mga komento at pagbibigay ng super thanks. Maraming salamat sa inyong suporta. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon dito sa ating bansa. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.